sa kubyerta ng isang munting bapor sa Ilog Pasig. Anong klaseng bapor ito? Ang bagal-bagal at ang ilog, dumi-dumi. Maraming masasayang alamat at malulungkot din. Ang ilog na ito, Doña Victorina, natatandaan ko pa ang masasayang alamat. Pero ang malulungkot ay ayoko nang matandaan. May diin yata ang pagkakabigkas mo ng salitang malungkot. Ano ang ibig mong sabihin? Matalas pa lang yung pandinig. Natatandaan ko tuloy ang kasaysayan ni Crisostomo Ibarra. Ibarra? Tila narinig ko na ang kanyang pangalan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Bakit kailangan sariwain pa nila ang nakaraan? Bakit ka namumutla, Ginoong Simon? Akalain ko pa namang isang mahusay na manlalakbay katulad mo ay di malulula dito sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula, Padre Florentino. Huwag nating pag-usapan ang pagkalula. Ang ibig kong malaman ay tungkol kay Ibarra. Dapat ninyong mabatid na isa akong manunulat. Kaya, interesado ako. Ano naman po ba ang nangyari sa kanyang katipan na si Maria Clara? Nakasal po ba siya kay Linares? Ikinalulungkot ko. Pero ang kasaysayan lang ni Crisostomo Ibarra ang aking natatandaan. Bueno, hayaan niyong ako magpatuloy ng kwento nila Maria Clara at ni Ibarra. Bagamat hindi matagpuan ng bangkay ni Ibarra, kung malat sa buong bayan ang kanyang pagkasawi at nang malaman niyon ni Maria Clara. Mahalin niyo ako, hindi ninyo ipahihintulutang makasal ako kay Linares. Hindi ko siya iniibig at kailanmang hindi matutunang ibigin. Clarita, ang labis na pagmamahal ko sa iyo na napudyok sa akin na ipakasal kita sa Castilla. Pero kay Ibarra, matitiis ko ang lahat ng kalungkutan at kahirapan. Ano ngayon ang nais mong gawin ko? Ang pahintulutan ninyo akong pumasok sa kumbento, doon ko lilimutin ang lahat. Hindi. Hindi ako makakapayag makulong ka sa malamig na pader ng kumbento. Hindi para sa iyo ang pagmumonga. Dalawang bagay lamang po ang pinagpipilian ko, ang kamatayan o ang kumbento. At walang nagawa si Padre Damaso. Matatag ang paninindigan ni Maria Clara. Napakaganda pala ng storya ng kanilang pag-ibig. Naniniwala na tuloy ako na lubos na umiibig ang mga Pilipina tulad ni Maria Clara. Nasaan na nga ba si Maria Clara, Padre? Si Maria Clara ay nasa konbento. Kay babaw ng ilog na ito, mabagal tuloy ang takbo ng makina. Wala tayong magagawa, Doña Victorina. Walang mabuting lawa dito sa Pilipinas. Inaramdam kong sabihin na mali kayo, Ginoong Bernazal. Ang kababawan ng ilog na ito ay madaling lunasan. Walang dapat gawin kundi isang kanal na maglalagos, papasok at palabas ng Maynila. Kung iyon ay natapos na, maaari ng tabunan ng Ilog Pasig. Ginoong Simon, ano naman ang may dudulot na kabutihan nun? Higit na iikli ang paglalakbay at mawawala ang mga dakong mababaw. Hindi ako sang-ayon sa iyong panukala, Simon. Malaking halaga ang igugugol natin dyan. Bukod dyan, maraming bayan ang masisira. Pabayaan ang masira ang kailangang masira. At saan kukunin ang salaping ibabayad natin sa gagawa nun? Hindi kailangan ng salapi sapagkat hindi sila babayan. Ang mga bilanggo ang gagawa ng kanal. Idinaramdam ko, pero hindi ako sang-ayon. Sa laki ng sinasabi niyong lawa, ay hindi sasapat ang mga bilanggo. Kung gayon ay pagtrabahuin ang mamamayan, bata o matanda, kailangan paghukayin. Kung magkaganoon, baka magkaroon ng himagsikan. Kabaliwan, naging magsik ba ang mga taga-Ehipto? Naging magsik din ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Wala tayo sa Ehipto. At ang mga mamayay, hindi Hudyo. Filosopiyang walang batayan. Kung maaring mapaso ang isang Pilipino, ay mapaso rin ang isang Ehipto. Ayoko na makipagtalo sa inyo. Hindi kayo marunong kumilala ng katwiran. Natutupad po namin ang aming binabalak para sa Akademiyang Wikang Kastila. At bakit mo natiyak, Abel? Hinandugan ko po ng kabayang Castaño si Padre Rene. At nangako makikapagkita sa Kapitan General. At inhandog na mayamang si Macaraeg ang isang bahay. Hindi ko maintindihan bakit pa gusto nyo ng Kastila ang Akademya. Nung panahon namin, Latin ang aming pinag-aaralan. Talagang makalumas si Kapitan Basilio.
yun sa isang bagay, kundi panay sa buwin. Ganyan talaga ang mga tao sa una. Siya nga pala, anong masasabi ni Padre Florentino tungkol kay Paulita? Wala siyang tukol. Ang totoo yung pinangaralan niya pa ako sa pag-aasawa. Ang masasabi yung kapintasan ni Paulita ay ang pagkakaroon niya ng tiyahing tulad ni Doña Victorina. Nakakatawa nga ang matandang iyon. Akalain mo, ikaw pa naman ang pinahanap ng kanyang asawa? Oo, kung di ako papayag ay mawawalan ako ng katipan. Ang totoo niyan ay sa aking amain nagkakalong si Don Tiburcio. Isagani, bakit ka galit kay Simon? Ewan ko ba, Basilio? Noong una ko siya nakita, ay mabigat na ang dugo ko sa kanya eh. Dapat ay mag-ingat kay Simon dahil kaibigan siya ng general. Siya nga ba? Oo, yan ang mga sinasabi ng mga taong pumupuri sa kanya pag nakaharap at pumipigtas naman pag nakatalikod. Dinadalo din ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo. Siya ang unang dumalaw kay Kapitan. Pinaghihinalaang tuloy na siya ang kaagaw sa pagmamana. Kahapong hindi na mababalik, ngayong walang saysay. Kinabukasang walang katiyakan, iyan ang kasaysayan ng aking buhay. Apo ko, hindi ako makakapayag na paalila ka. Wala ho tayong magagawa, Lolo Celo. Yun lamang ang tanging paraan upang matubos namin si Ama sa kamay ng mga tulisan. Bakit hindi mo na lang ipagbili ang agnas na bigay sa ni Basilio? Hindi ko po magagawa yun. Pinangaralan ko si Tales matapos niyang pagyamanin ng lupa. Nainangkin ng mga praile at pumayag siyang magbayad ng buwis sa lupang siya rin binubukan. Sunod-sunod na dagong. Namatay ang iyong ina at ang iyong kapatid na si Tano ay nakuhang magsundalo. At ngayon ikaw pa aalila kay Hermana Penchang? Huwag niyo pong damdamin ang pagpapailang. Ang lahat ay magagawa ko alang-alang sa aking ama. Isa kang ulirang anak. Huwag kayong malungkot, Lolo Celo. Malapit lamang ang bahay dito ni Hermana Penchang. Tuwing makalawa, ay dadalawin ko kayo. Celo? Tita Celo? Diyos ko! Napigti si Tatang Celo! Dadalawin ko ang libing ni inay. Bukas na ako magtutungo kina Kabesang Tales. Si Ginoong Simon. Imposible. Subalit, maaaring magkatotoo. Huwag kang lumapit kung ayaw mo mamatay. Ginoo, kung natatandaan pa ninyo, tayo nagkita na sa pook na ito. 13 taon na ang nakakaraan. Bakit? Sa akala mo'y sino ako? Ikaw, ang taong matagal nang ipinalagay na patay na. Basilio, isang lihim na maaari mong ikamatay ang iyong natuklasan ngayon. Ginoo, umaasa kayo na ang inyong lihim ay mananatiling lihim. Sinasabi ko na di nalalayo ang katugunan mo sa aking inaasahan.
Nabaliw ang iyong ina sa kagagawan ng mga walang iyang Kastila. Ang kapatid mo naman ay namatay. Nilisan ko ang aking bayan na masama ang loob ko upang malayo sa mga makapangyarihang lupong na sumisikil sa kalayaan ng mga mamayan. At ngayong ako'y nagbalik, napipinto na ang aking paghihiganti. Ikaw, pagdating ba ng araw na pinapangarap ko ay maasahan kita? Dinaramdaman kong sabihin na ayokong makialam sa politika. Wala akong hangad sa buhay kundi ang maging manggagamot. Ang ibig mo bang sabihin ay ipipikit mo na lang ang iyong mga mata? Matagal na silang patay. Ang anumang gawin ko, ngayon hindi na makakabuhay pa sa kanila. At ang iyong bayan, pababayaan mo ba itong mapariwara? Yan ang dahilan kung bakit ako nagsusunog ng kilay. Naniniwala kong nasa karunungan at wala sa lakas ang kalalayan ng ating bayan. Mali ka. Para makamit ang kalayaan, kailangang magbuhos ka ng dugo. Kung gayon ay, magkaiba pala tayo ng palagay, Ginoo. Igagalang ko ang inyong paninindigan, Ginoo. Kahabag-habag na Pilipinas, bayang walang sariling wika, pati ang iyong mga kapintasan ay hiram. Pinapalayas na tayo, Ama. Pinaalis na tayo sa aking tahanan. Tao po. Palaging bukas ang aming tahanan para sa inyo, Ginoong Simon. Maraming salamat, Kabesang Talas. Sapat na ba ang revolver na ito laban sa mga tulisan? Ewan ko po, pero ang mga tulisan ay may mga baril na malayong naaabot. Sa ibang bayan pagaling ang sandatang iyan, ako'y nagbibili at namimili rin ang alahas, Kabesang Talas. Wala ba kayong may aalok sa akin? Wala, Ginoong Simon. Ang lahat ng alahas ng anak kong si Huli ay napagbili na. Nagkakamali kayo, Ginoong Tales. Ang agnos na bigay ni Basilio kay Huli ay hindi pa naipagbibili. Para kay Huli, ang agnos ay walang tumbas na halaga. Kay Maria Clara ba ikanyo ang agnos na yon? Oho, Ginoong Simon. Paano na pa sa kamay ni Ginoong Basilio ang agnos? Ibinigay ni Maria Clara ang agnos na isang kitungin na kinaawaan niya. Ang kitungin ay napapagamot kay Basilio at ang diet ay agnos. Kabesang Tales, kahit hindi ko pa nakita ang agnos, ay tatawaran ko na sa inyo iyon ng 500 piso. 500 piso? Ginoong Simon, hayaan niyong isang guni ko muna sa aking anak ang mga bagay na ito. Kayo ang masusunod, Kabesang Tales. Ipagpaumanin ninyo, Ginoo, na kayo'y aking pagnakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko lang ng sandata sapagkat sasama na ako sa mga tulisan. Kapalit ng barilang agnos na ibig ninyo. Mag-ingat kayo dahil kapag nabihag namin kayo sa labas ng aking tahanan, hihinga namin kayo ng malaking tubos.